Mga kwento ni Fermo. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ito ay patungkol sa pag-iibigang sinubok ng panahon. Maaari nga bang magkatuluyan ng isang normal sa isang aswang? Ang totoo, habang sinusulat ko ito, Sir Seth, medyo nag-aalangan ako dala nga ng isinaysay lamang ito sa akin ng isa sa mga matalik kong kaibigan. Ito umano ay totoong karanasan ng isang mangingisda na tawagin na lamang natin sa pangalang Juan. Ulilang lubos itong si Juan. Tanging naiwan ay mga kabuhayan sa pangingisda ng kanyang mga magulang. Sa edad na 18 anyos ay natuto itong buhayin ng sarili na hindi sumasandal sa iba. Isang dekadang lumipas mula noong namatay ang mga magulang niya dahil sa trahedya. Tanging ang ninang Susan at ninong Lito nito ang naging sandalan na takbuhan niya sa tuwing magkakaroon ng mga suliranin. Hindi naging madali ang buhay para kay Juan, lalo na sa tuwing maaalala ang kahapon. Lasing ka na naman, Juan. Yung ninang mo magsasarado na ng tindahan. Saka kailangan mo nang umuwi at magpahinga na. Kumain ka na ba? Diyos kong bata ka oh. Halos araw-araw na lang tumatagay ka. May problema ka na naman ba? Tanong ng kanyang ninong Lito. Ay, ninong, kayo po pala. Ayos lang po ako. Parang masarap lang po kasi ng sinag ng buwan ngayon eh. Tingnan niyo po, ang laki. Tsaka wala naman po akong problema. Alam niyo na, medyo nalulungkot lang ng konti. Sumagot naman itong ninang Susan niya na, oo na, nalulungkot ka na naman. Siya nga pala dalhin mo yung supot. Nilagyan ko yan ng kanin at ulam para pag uwi mo mamaya may makain ka na. Sinaway na siya ng kanyang ninang Susan na tama na ang pag-iinom at lumalalim ng gabi nun. Napakadelikado ng paligid ngayon. Ayon pa sa ninang nito, meron umanong aswang na gumagala, lalo pat bilog na bilog ang buwan. Napangisi na lamang ang binata sa narinig. Na mga panahon ngang ito ay matunog sa lugar nila ang pananalasa ng mga aswang sa mga alagang hayop. Madalas pinagkakaguluhan ng mga tsismosong kapitbahay ang mga patay na baboy. Minsan baka o hindi kaya asong wala ng mga lamang loob. Sinasabi ng mga ito na ang may gawa umano, mga aswang. Ganun pa man, baliwala ito sa binata. Mula nang maulila ay animoy nawala din ang kung anong takot sa kung anong bagay. Ayon pa nga sa ninang Susan niya ay parang manhid itong si Juan. Kahit nasusugat ay hindi man lamang ito nakakaramdam. Ilang sandali ang lumipas nang magpaalam ang binata sa ninong niya. Nagpasalamat din ito sa inabot na pagkain. Habang tumatayo, ay halos matumba pa ito dahil sa kalasingan. Paekis-ekis pa itong naglakad. Sa kabilang banda ay hindi yon alintana na mag-asawa. Sanay silang gano'n ang binata. Kuminsan pa nga ay nasusublob pa ito sa may daan. Napapailing namang sinundan na lang ng tingin ng ninong at ninang si Juan. Habang binabagtas ang daan pa uwi ay bigla namang may nakasalubong si Juan na isang babaeng sugatan nun. Hubot-hubad ito na nakahandusay sa may dadaanan niya. Nung una, inakala niyang isang malaking baboy pero nabigla ang binata ng gumapang umano yon. Humingi ng tulong. Nawala ang kalasingan ng binata dahil buong buhay niya, noon pa lamang siya nakakita ng babaeng walang anumang saplot. Nakikiusap ito kay Juan na humihingi ng tulong. Dala ng liwanag ng buwan kung kaya't naaninag ni Juan ng mga malalaking latay na animoy sunog nun at naging marka sa katawan ng dalaga. Naisip niya na baka biktima ang babae ng kung anong karahasan.
Hindi pumasok sa isipan niya kung anong klaseng nilalang ang kaharap nun. Bagkos ay mas inisip niya ang magiging buhay nito. Ayon kasi sa kanya, halos naghihingalo na ito na parang malalagutan ng hininga. Dagdag pa niya, hindi makaya ng konsensya niya ang basta nalang iwanan ng babae. Kung kaya't walang pagdadalawang isip na binuhat at dinala niya ito sa kanyang bahay. Miss, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo pero hindi naman makaya ng konsensya kung hindi ka tulungan eh. Ano ba talaga nangyari? Bakit wala kang... Diyos ko naman, sa dami ko nung makakasalubong, ito pa talaga. Yung walang damit. Ginahasa ka ba? Tanging pasasalamat lamang ang naging tugon ng dalaga nun. Nagulat naman si Juan nang bigla itong yumapos sa kanya. Sabay ng pagkawala ng kamalayan ng dalaga. Kahit na nakakaamoy ng kakaiba ang binata dito sa dalagang ito, hindi niya ito inalintana. Pinagtuunan nito ng pansin kung paano gagamutin ang mga sugat ng dalagang yon. Naisip niya rin na gisingin ang ninang pero alam niyang nagpapahinga ito. Sa estado niya at babae ay nanguna agad yung negatibong pag-iisip nun. Nangibabaw sa kanya ang hiya lalo pat buong buhay niya ay noon palang nakaengkwentro ng babaeng hubot-hubad. Minuto lang ang lumipas nang maabot niya ang tahanan. Ang kaninang kalasingan ay nawala dahil sa babaeng nagpagising sa kanyang pagkalalaki. Ganun pa man, ibinaglit niya ang anumang pakiramdam na nabuhay sa pagkatao niya. Mas inintindi niya kung ano ang gagawin at ang pinakamabuti niyang pwedeng gawin para sa dalaga nun. May kalayuan ang bahay ni Juan sa baryo. Niwala itong kapitbahay. Ilang saglit nang makapasok sa tahanan ay inilapag niya ang dalaga sa mahabang upuan. Nang mga oras na yon ay wala pang nasindi ang ilaw pero lumilitaw daw talaga ang alindog ng dalaga sa paningin ni Juan. Kahit pasinag lamang ng buwan na nagmumula sa maliit na siwang ng bintana ang naging silbing ilaw nito, hindi maiwasang mapahanga ng binata sa ganda ng dalaga. Akmang pupunasan niya na sana umano ang mga dugo na nagmula sa mga sugat ng dalagang yon. Nang nagulat siya ng kusa umanong naghilom ang kaninang sunog sa balat. Napatingin si Juan sa bintanang nooy nakabukas ng bahagya. Dahil sa nasaksihan, imbis na kumuta ng dalaga ay hinayaan niya itong masinagan pa ng buwan ng katawan. Hindi na ito nag-abala pa na magsindi ng ilaw. Hinayaan niya na lamang na ang buwan ang maging ilaw at tanglaw ng buong bahay niya. Kinabukasan, nagising si Juan dahil sa ingay ng isang matanda. Halos gibain umano nito sa pugpog ang pinto ng bahay ni Juan. "Hoy lalaki! Lumabas ka riyan! Ilabas mo ang aswang!" Dali-dali namang bumangon si Juan nang masipat niyang wala na ang dalaga sa hinihigaan nitong mahabang upuan. Napabuntong hininga na lamang nang mapalingon sa pintong animoy sinisira ng mga kumakatok nun. "Sandali lang po. Dahan-dahan naman at hindi po matibay yung pintuan ko. Ano po yung kailangan niyo?" "Alam kong nandyan ang aswang. Ilabas mo na. Kung hindi, may kalalagyan ka. Buksan mo ang pinto." Wala umano sa loob na binuksan niya ang pintuan habang nakakamot sa ulo. Ni walang ekspresyon na mukha na makipag-usap sa matandang yon. Nang makapasok ang matanda na nagngangalang Tatang Kiroy, dali-dali nitong inamoy-amoy si Juan. Para itong asong animoy may hinahanap na kung ano. Maya-maya ay bigla niyang hinawakan ang kwelyo ng damit ni Juan at kinumpirma na ang amoy at bakas ay galing umano sa isang aswang. "Saan? Saan mo itinago? Umamin ka. Dahil kung hindi, malilintikan ka talaga sa akin." Habang nagsasalita,
Agad naman itong tinulak si Juan papasok ng silid nang sa ganon ay tuluyan siya makapasok sa loob ng tahanan. Lahat ay inamoy-amoy ng matanda hanggang sa nadako siya sa mahabang upuan. Napailing naman ang matanda nang makasiguradong may mga naiwang bakas ang nilalang na yon. Hindi ko po alam yung pinagsasasabi nyo. Kung ano man yun, tatang, hindi ko po alam. Ano ba kasi yung sinasabi mong aswang? May hinabol akong aswang kagabi. Alam kong napuruhan ko yon. Kung nakita mo, sabihin mo sa akin at napakadelikado kung maminsala yun sa lugar natin. Dito lang banda sa lugar mo ang naging direksyon niya kaya nakakatiyak ako na hindi yun nakakalayo. Napaisip si Juan. Parang alam niya kung sino ang tinutukoy ng matanda. Ang dalagang tinulungan niya. Pero kahit pa alam niya ang pinagsasasabi ng matanda, ay hindi niya pa rin maituro kung saan ito gayong wala naman na ang dalaga pagkagising niya. Napatingin naman ng matanda sa kanya. Kahit na nakakunot ang noo nito ay pinilit niyang magpaliwanag nang sa ganoon ay mabawasan ang kung anumang masamang iniisip ng Tatang Kiroy. Pinagdiinan niya sa matanda na wala daw ng hinahanap nito. Ayon pa kay Juan, na sana kung naroroon ay nakita na ito ng matanda. Saka paano niya naman daw itatago ang sinasabi nitong aswang na ayon sa matanda ay delikado para sa kung sino man na makakasalamuha nito. Naging pilosopo pa ang naging tugon ni Juan, mapagtakpan lamang ang dalaga. Ayon naman sa matanda ay sigurado umano siya sa amoy at bakas nito. Itong tatandaan mo, bata. Oras na malaman kung may tinatago ka. Damay ka sa tutugisin ko. Kuha mo. Napalunok na lamang ng laway ang binata dahil ramdam nito ang bantang binitawan ng matanda. Sa kabilang banda, hindi mawaglit ang pagmumukha ng dalaga sa pag-iisip ni Juan. Kahit kasi sa ganong sitwasyon niya nakita yung dalagang yon. Ewan niya, parang nahulog na siya sa dalaga. Paulit-ulit niyang naaalala ang mukha nito. Nagulat si Juan nang bigla siyang tapikin ng matanda. Dala ng iba ang laman ng kanyang utak kung kaya't nagulat pa ito sa ginawa ng matandang yon. Sa kabilang banda, nagpaalam na itong uuwi na. Ayon kasi kay Tatang Kiroy ay masasayang lang naman ang oras niya kung sa kagaya ni Juan na ayaw makipagtulungan. Pero bago pa man ito umalis, pinaalalahanan niya ito na balang araw ang tinatago nito ang siyang magpapahamak sa kanya. Hindi na nakapagsalita pa ang binata. Bagkos ay hinayaan niya na lamang ding makaalis ang matanda sa lugar. Alam niya sa sariling hindi niya din kayang sabihin kung saan ang dalaga dahil maging siya ay nabigla na lang din sa pagkawala ng dalagang yon. Akmang magtatanong pa sana si Juan sa matanda nang agad namang nawala sa isip ang nais. Napabuntong hininga na lamang ito habang sinusundan ng tingin ng papalayong matandang yon. Ilang minuto ang nakalipas habang inaayos niya ang bahay, maging ang hinihigaan ng dalaga. Nagulat siya ng isang pamilyar na boses ang narinig niyang nagsalita mula sa kanyang likuran. Nagpasalamat ito. Kung hindi umano dahil kay Juan, siguradong tinapos na siya kaagad ng matandang yon. Siya nga pala. Kaninong damit tong suot ko? Ako nga pala si Maria. Pasensya na kung pati ikaw nadamay ko. Wala yun. Manggagamot ata yung Tatang Kiroy eh. Sa baryo natin yon kaya ganun na lang yung pag-aalala niya. Aswang ka daw? Siyempre hindi ako naniniwala. Sa kayang gandang yan, aswang. Iyang damit sa nanay ko pero huwag ka mag-alala. Wala na siya dito. Ako nga pala si Juan. Napangiti na lamang si Maria habang nagpaalam ng uuwi. Ayon kasi sa dalaga,
baka daw hinahanap na ito ng pamilya niya dahil buong gabi yung hindi nakauwi. Magsasalita pa sana si Juan nang bigla na lang humarurot ng takbo palabas ang kaharap niya. Takang-taka ang binata. Papanong nagawa yun ng dalaga? Dahil sa mga nangyari, buong umagang si Maria lamang ang laman ng isip ni Juan noon. Ni hindi na ito nakapagpalaot pa. Hindi siya mapakali na para bang gusto niyang makita muli ang dalagang ito. Pero hindi niya alam kung saan hahanapin si Maria. Ni hindi niya alam kung saang dako ng baryo yon nakatira. Napagpasya niyang suyuri ng baryo nila mahanap lamang ang tahanan ng dalaga. Kahit hindi sigurado, sinuyod niya ang kakahuyan hindi kalayuan sa bahay niya. Hindi ito ang kauna-unahang mapasok siya sa masukal na lugar. Bagamat hindi sanay dahil buong buhay niya ay tanging sa lahot na pirme. Pero sinikap niyang baybayin ang lugar na yon. Ilang sandali pa, nang marating ang sentro ng kagubatan. Habang binabagtas ang lugar ay hindi niya maiwasang mapaisip. Tama nga ba ang desisyon niya? Ang pumasok sa lugar na hindi man lamang makikita ang sinag ng araw. Mayayabong kasi mga punong kahoy doon. Kinilabutan ng binata habang nililibot ang paningin sa paligid. Buong buhay niya, noon pa lamang siya nakaramdam ng pananayo ng balahibo. Lalo pa nang may marinig siyang mga pag-angil ng kung anong hayop noon. Napaupo ang binata sa gulat nang bigla umanong may nagsalita. Tao. Mga kasama, tamang-tama. Hindi na natin kailangan pang maghanap ng hapunan. Abay kay tapang mo namang tumuntong sa teritoryo namin. Pagkatapos ng bata talagang siniswerte tayo ngayon. Pagkain na ang kusang lumalapit sa atin. Nagtawanan umano ang mga kasama na nagsalita nun. Isang grupo sila nang makasalubong ni Juan. Naglalaway pa umano ang mga ito nang makita nilang binata. Ayon pa sa kanila, pagkain na ang pumupunta sa teritoryo nila. Panay halakhak ang ginawa ng grupo dahil nakikita nilang parang kaawa-awa ang mukha ni Juan. Dala na din ang takot kung kaya't parang nanginginig ang katawan ng binata nun. Maya-maya pa'y biglang natahimik sa pagtawa ang grupo na ito nang bigla na lamang sumulpot si Maria mula sa hindi malamang direksyon. Napatingin ito kay Juan na animoy nangungusap ang mga mata. Kilala mo yung lalaking to? Parang hindi naman yata tamang bigla ka nalang susulpot ha. Amin ang taong to. Kami ang unang nakakita sa kanya. Makikihati ka pa. Napangiti umano ang dalaga. Ayon dito ay wala umanong pagkain at lalong walang sino man sa kanila ang gagalaw dito kay Juan. Hindi daw makikihati si Maria. Una sa lahat ay walang dapat paghatian. Pinagalitan niya rin o pinagsabihan si Juan kung bakit pumasok ito doon sa gubat. Biglang natigilan at hindi makapagsalita si Juan. Lalo pa nang masaksihan ng mga mata niya ang pagbabago ng kaunyoan ng mga kaharap. Hindi man ganap umano ang pagpalit ng mga figura ng mga ito. Mababakas naman ang halos kabuuan ng pagiging aswang ng mga kaharap maliban kay Maria. Kalmado lamang ang dalaga habang kausap ang mga kalahi nito. Dahil yung leader ay tinawag niya umanong pinsan nun. Alam niyong ayaw nang angkat natin ang gulo. Kung kaya't ibalato niyo na sa akin ang lalaking to. Pinsan, ayaw kong dito mag-umpis ang hidwaan sa pagitan natin ko kaya pakiusap. Hayaan niyo si Juan makauwi ng maayos. Sa ngalan ng aking ama na siyang pinuno ng lahi natin. Nagtawanan lamang ang kaharap habang itong pinsan ni Maria ay dumura pa sa harap ng dalaga.
Indikasyon na hindi sumasang-ayon sa suhestyon ng dalaga nun. Ganun pa man, inawat ito ng mga kasama. Alam nila ang magiging lagay oras na may mangyaring masama kay Maria. Ilang sandali lamang ang lumipas ng padabog na nagsitalikod ang grupo ni Ruben. Nilisan ng lugar. Pero bago pa man ang lahat ay nakapagbitiw ng pagbabanta ang aswang na ito. Sa ngayon, makakaligtas ka tao. Pero sa susunod na magsalubong ang landas natin, sisiguraduhin kong tatanggalin ko yung atay at lamang loob mo. Maria, huwag mong palalabasin sa bahay niyang lalaking yan, ha? Napalunok naman ng laway si Juan habang sinusundan ng tingin ng mga papalayong aswang. Ni hindi ito makapagsalita nang bigla siyang hawakan ni Maria at inalalayan nun. Ayon sa dalaga ay kailangan niyang umuwi dahil kung hindi, malalagay sa kapahamakan ng buhay niya. Ayon naman kay Juan ay ayos lang naman siya. Nakiusap na lamang ito kay Maria na isama siya sa bahay nito. Dala ng takot sa posibleng mangyari sa kanya at lalong aabutan siya ng dilim kung sakaling uuwi na. Sumunod naman si Maria sa sinabi ni Juan. Tahimik na sumunod si Juan sa dalaga. Imbis na makaramdam ng takot sa nangyari, ay mas nangingibabaw sa binata ang pagnanais na mapansin ni Maria. Ayon pa kay Juan, alam niyang malalakas makiramdam ang mga aswang pero tanging hiling niya na sana maging ang pagtibok umano ng puso ay kaya ding maramdaman ng kasama niya na yon. Dagdag pa ni Juan, sa unang pagkakataon ng buhay niya, doon pa lang siya nakaramdam ng pagkagusto sa isang babae. Marahil ay naituon ni Juan ang atensyon sa pagbubuhay ng sarili at nakalimutan na kailangan din ito ang katuwang. Ilang sandali ang lumipas nang marating nila ang isang lugar kung saan may mga nakahilerang mga kubo. Sa paglalarawan ni Juan ay gawa sa nipa ang mga nasabing kubo na pawang pare-pareho ang disenyo. Napaisip lang si Juan kung paano nagkaroon ng ganong mga kabayan at kung ito ba ay parte pa ng baryo nila. Magdidilim na pero wala man lamang ilaw at isa pa sa napansin niya, may bahay pero walang katao-tao nun. Huwag kang masyadong tumingin sa mga kubo at baka magsilabasan sila. Bilisan mo lang yung paglalakad at malapit na tayo. Magsasalita pa sana ang binata nang biglang may namataang mga malalaking baboy. Hindi niya mawari kung anong klaseng mga baboy ang nakikita. Dahil ayon sa paglalarawan niya, parang hindi ito pinakain ng ilang taon. Hindi sila nakatali pero nasa loob ng isang hawlang gawa sa kawayan. Mapupulad din ang mga mata ng mga ito. May mahabang mga pangil. Halos hindi magawang ihakbang ni Juan ang mga paa nang biglang tumingin ang mga baboy sa kanya. Nanlilisik umano ang mga mata ng mga ito at naglalaway pa. Akmang magsasalita sana siya kay Maria nang biglang lumingon ng dalaga sa kanya. Pasensya na. Anong baryo to? Saka parang may... Baryo mo pa rin ito, Juan. Pero sa kabila kayo ng gubat na dinadaanan mo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokotim at sinuong mo yung masukal na bahagi ng baryo. Humingi naman ng tawad si Juan dahil sa kanyang kapahangasan. Pero batid nitong hindi maniniwala ang dalaga kung sa una pa lamang ay ihahayag niya na ang nararamdaman. Natigil ang dalawa sa pagsasalita nang biglang may sumulpot sa gilid ni Maria. Isang may edad na sa tansya ni Juan ay kaedaran ng ninong niya. Maria, ano yung ginagawa mo? Sino yung kasama mo? Hindi tinuloy ng kaharap ang pagsasalita nun.
Nilapitan niya si Juan at inamoy-amoy. Biglang nasuka ang binata dahil naamoy niya ang sobrang baho na ayon kay Juan ay parang nabubulok na laman ng hayop mula sa nilalang na lumapit sa kanya. Aba, maselan ka pang walang hiya ka. Anong ginagawa mo dito? Alam mo bang hindi kayo pinapahintulutang makapasok sa lugar na to? Mawalang galang na po. Naliligo po ba kayo? Parang hindi po kasi kayo nakasabon eh. Humugot muna ng hangin ng dalaga bago nagsalita ulit sa ama. Humingi ito ng tawad sa nangyari. Lalo pa sa pagsama kay Juan sa lugar nila. Alam ng dalagang hindi magiging maganda ang pag-iisip ng kanyang ama kaya para matapos ang pag-uusap na yon, ipinagtapat nito na kasintahan niya umano si Juan. Nung una, hindi talaga naisip ni Juan na yun yung lalabas sa mga bibig ng dalaga. Nanlaki naman umano ang mata nitong lalaking ito nang marinig ang salita ng kanyang anak. Halos magtagis naman ang mga bagang nito habang tinititigan mula ulo hanggang paa ang binata. Tiyo, magkasintahan kami. Saka nga po pala, andito po sana ako para dumalaw eh. Kinagagal ko po kayo makilala. Kailan pa to, Maria? Bakit ngayon mo lang sinabi? Saka tao? Isang tao? Magmadali kayong dalawa at pumasok na. Huwag niyong hintayin magsilabasan pa yung mga kauri mo, Maria. Halos silain naman ni Maria ang binata nang makitang nanlilisik ang mga mata ng ama. Alam niyang hindi yun ang oras para sumagot sa ama nun. Ilang sandali lang ang lumipas nang bigla namang nagsiungulan umano ang mga baboy na nakita ni Juan sa loob ng ginawang hawla. Hindi pa rin nila tinatantanan ng tingin, lalo pa si Juan nun. Nang makapasok sa isa sa mga kubo, ay dali-daling inabutan ng maliit na bote ni Maria ang binata. Napatitig pa ang binata sa bagay na yon at inisip kung ano ang laman nun. Akmang magtatanong na sana si Juan nang bigla namang lumabas ang isa pang baboy. Nagmula ito sa isang silid ng kubong pinasukan nila. Kamuntikan pang mapasigaw ang binata nang magpalit ng anyo sa mismong harapan niya ang isang matabang babae. Dali-dali namang naiharang ni Maria ang mga kamay nito sa bibig ng binata. Nanlalaki ang mga matang nakatitig lamang si Juan sa kaharap na nooy. Nakatuwad at naglalaway. Nakiusap si Maria kay Juan na wag nang maingay. Hanggat kasama niya umano si Maria ay walang gagalaw sa kanya. Kaya kumalma ito. Nagdala ka ng hapunan, anak? Pero parang patpati na to, walang laman yan ah. Wika ng babaeng yon, na siya palang nanay ni Maria. Lumapit ito sa kinatatayuan ni Juan at ni Maria. Halos maihiyang binata sa sobrang takot nang biglang dinantay ng nilalang ang kanyang mga kamay sa dibdib ni Juan. Di naman ito ang daloy ng dugo na noon ay hindi na maunawaan ng binata. Akmang didila umano yung babae sa may mismong mukha ni Juan. Nang bigla namang pinigilan ito ng ama ni Maria na nooy kasunod lamang ng dalawa. Ayon pa dito ay pigilan umano ng babae ang pagnanasa niya. Hindi umano pagkain yon. Magiging parte umano si Juan ng pamilya nila. Kaya't hanggat naroroon sa poder nila ay kailangan siyang protektahan, lalo pat kasintahan siya ni Maria. Sa wakas, nagkakaroon na din ng pagsasalina ng ating lahi. Tinanggal ni Maria ang pagkatakip ng kamay sa bibig ni Juan noon. Hinawakan niya ito sa mga kamay at animoy pinapakalma. Wala namang nagawa ang binata kundi ang sumunod sa pinapahiwatig ng dalaga. Kahit hindi niya akalain na sa ganun mauuwi ang pagsunod niya.
may bahagi ng pag-iisip niyang natuwa. Maging sa akto ng dalaga na animoy, nagmamahalan silang dalawa. Ngumisi naman itong nanay ni Maria na nagngangalang Erma dahil sa sinabi ng asawa. Kailangan natin maganda, Erma. Nakikita mo naman na kay tapang ng lalaking ito para sumugod dito. Kaya Maria, maganda na kayo ha. Ilang araw na lang at kabilugan na ng buwan. At sana sa unang pagtanglaw ng bato ng buhay ay makuha niyong basbas na mga kalahi natin. Lalo ka na lalaki. Handa ka bang magbuwis ng buhay para sa anak ko? Tanong nito. Patayan agad? Pwede naman po sigurong pag-usapan sa isang galong tuba yung mga bagay-bagay, di ba? Hindi pa nga kami nagsasama ni Maria, abay, patayan na agad yung pag-uusapan natin? Napataki po man ang bibig ng dalaga sa naging reaksyon ng mga magulang sa sagot ni Juan. Ni hindi niya inaasahan ang pagiging pilosopo nito sa harap mismo umano ng pinuno ng bangkilan. Naglahad naman ng opinyon si Erma. Ayon dito ay ano ang makakayang gawin ni Juan para kay Maria. Dagdag pa nito, paano sila makakasigurado na hindi pababayaan ni Juan ang kanilang anak? Nako, ngayon pa lang pwede ko na pong iuwi si Maria sa bahay ko. Mapapakain ko siya ng 3 beses sa isang araw, hindi ko siya pahihirapan sa buhay, saka hindi niyo na itatanong. May ipon din naman ako para mapakasalan si Maria, kahit sa ang dako pa ng simbahan. Pinaglololoko mo ba kami? Yung mga kataga mo yung panghahawakan namin dahil sa'yo nakasalalay ang susunod na henerasyon ng lahi namin. Ha? O siya, sige na Maria. Magpahinga na kayo at alam mo na kung ano ang gagawin mo dyan sa kasintahan mong pilosopo. Tumalikod na mag-asawa habang naiwang tahimik ang dalawa. Ayon kay Juan, napakabilis sumano ng pangyayari. Ni hindi man lamang siya nakaporma, bagkus ay napaoo na lamang sa mga bagay na ni sa guni-guni niya ay hindi niya iniisip na mangyari. Ganon pa man, napatitig na naman siya sa malaanghel na mukha ni Maria. Sa isip-isip niya, di bali ng aswang ang kaharap basta, ganon umano kaganda. Binasag naman ng dalaga ang malalim na pag-iisip ni Juan nang bigla niya itong pinaamoy ng napakabahong likido na nagmumula sa maliit na boteng inaabot niya kanina lang. Napangiwi naman ang pagmumukha ng binata ng malanghap ang mabahong amoy na yon. Hay naman kay Maria, kung gusto umano ni Juan na mabuhay, ay susunod ito sa mga sasabihin niya. Nakiusap din ito na yung pagkapilosopo ng binata ay bawasan, lalo pa umano sa harap ng angkan niya. Doon niya ipinakilala na ang kanyang ama ay kinatatakutan at nirerespeto sa kanilang angkan. Humingi naman ng tawad si Juan noon. Maria, matanong nga kita. Totoo bang nanay mo yung baboy? Yung Erma. Pero bakit hindi kayo magkamukha? Tumingin ng makahulugan si Maria kay Juan. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang sarili kayong una sa lahat. Nababahala ang dalaga sa posibleng maging reaksyon ng binata. Oras na makita din ito ang tunay niyang anyo. Sa unang pagkakataon noon pa lamang nakaramdam ng pagkahiya si Maria. Buong buhay niya alam niyang tanggap ng kalooban anuman ang lahing pinagmulan pero sa tagpong yon, nagkaroon umano ng sana ang kanyang kalooban. Sa kabilang banda, iwinaglit na muna ng dalaga ang kung anumang negatibo. Pinagpahinga niya rin muna si Juan habang pinapahaplas na dito ang lana. Inulit ng dalaga na kung gusto pang mabuhay ni Juan ay makikinig ito sa mga sasabihin niya. Alam ng dalaga na ilang saglit lang ay magsisiingayan na mga kalahi niya.
kung kaya't inabisuan niya si Juan na kahit anong mangyari o marinig ay wag na wag itong lalabas. Pero bago mawan ang lahat ay hindi na rin maiwasan ni Juan ang magtanong sa dalaga kung ito ba ay napilitan lamang sa mga nangyari noon. Ay naman sa dalaga, nabigla din siya. Pero utang na loob niya kay Juan ang buhay niya. At kung ano man ang ginagawa ni Maria sa kanya noon, ay paraan niya ito para masuklian yon. Pero kung sakali Juan, mamahalin mo kaya ako kahit aswang ka? Hindi ko din alam eh. Pero kung hindi dahil sa nararamdaman ko sa iyo ba, wala sana ako dito. Ulila na ako, Maria. At kung anumang mangyari sa pasya ko, Diyos lang ang may hawak. Napatitig ng makabuluhan si Maria sa kaharap. Ramdam niya umano dito ang kaseryosohan ng binata. Masasabi niyang hindi naman masamang tao ang kaharap, lalo pa nung hindi ito nagdalawang isip para tulungan siya. Sa ganong sitwasyon niya ni hindi man lang gumawa ng kung anong masama ang binata. Bagkos ay pinili nito ang magpakalalaki sa kabila ng sitwasyon. Napangiti ng bahagya si Maria pag naaalala niya kung ano ang natatandaan noong nagdaang gabi. Ilang sandali pang lumipas nang magpaalam na rin si Maria. Lalabas sumano ito at maiiwan si Juan. Bago pa man umalis ang dalaga ay hindi ito nagkulang sa pagpapaalala kay Juan noon. Minuto lamang ang nakalipas mula ng pag-alis ni Maria, ay bigla namang nakarinig si Juan ng mga pagungol. Halos tumayo lahat ng balahibo niya nang marinig ang halos sabay-sabay na pagdaing ng kung anong nilalang sa labas ng kubong pinagpapahingahan niya. Akmang dudungaw sana siya nang bigla namang may nagsalita noon. Kung mahal mo ang buhay mo, matulog ka na at wag nang magtangka pang sumilip. Wala si Maria, kaya wag kang pasaway. Magsasalita pa sana si Juan nang biglang may kung anong bagay ang bumagsak sa dingding ng silid na tinutuluyan niya. Napatakip naman siya ng bibig nang makita ang lumusot na isang kamay sa hindi kalayuan sa inuupuan niya noon. Kasunod ay ang parang tunog ng nag-uumpugan sa labas mismo ng tinutuluyan niya. Napakagatlabi na lamang si Juan. Hindi niya napigilan ng sumilip noon. May mga grupo ng kung anong mga hayop ang tila kumakalampag sa lugar na yon. Kitang-kita ng dalawang mata niya, Sir Seth, ang mabilis na pangyayari pagkatapos noon. Bigla na lamang may kung anong malaking nilalang ang sumagasa dito sa mga nilalang na sumusugod doon sa mismong kubo kung nasaan siya. Sa paglalarawan niya ay dalawang malaking nilalang ang nakabantay sa kanya sa mismong harap ng kubo na yon. Para bang nilagay yon na binabantayan siya o pinoprotekta ng pamilya ni Maria. Ilang sandali ang lumipas nang biglang may mga nagsidatingang mga nilalang na sa kanyang pagmamasid meron pang nakasungkod at animoy mga grupo ng matatandang may kung anong kalahating hayop at kalahating tao. Hindi niya mawari nun kung bakit parang may pagtitipon na magaganap matapos ang pugutan ng ulo. Napabalikwas naman ang binata sa pagkakaupo nang bigla na lang pumasok si Maria. Niyaya siya nitong lumabas dahil ayon dito ay ipapakilala umano siya ng kanyang ama sa angkan. Kahit nag-aalang ang sumama, napilitan si Juan. Kailangan niyang tatagan ang loob niya gawa ng wala naman siyang ibang choice nun eh. Nakayuko umano siyang sumunod sa dalaga na hindi mapakali habang iniisip kung ano ang mangyayari. Ilang saglit ang lumipas nang tumambad sa harapan ni Juan. Ang mga nilalang na iba-iba umano. Naduduwal pa sa tuwing dumampi sa pang-amoy niya
ang masangsang at napakabaho na hanging bumabalot sa paligid. Halos bumaliktad umanong sikmura niya sa mga nasaksihan. Ang makita ng dalawang mata niya kung paanong kumakain ng mga nilalang na yon. Ilang mahabang lamesa ang hinanay at nilagyan ng mga pira-pirasong karne at lamang loob na sana para kay Juan. Sana lang mga hayop. Malaki din kasi ang tsansa o pakiramdam ni Juan na hindi tao o karneng tao ang pinagsasaluhan ng mga ito. Dahil parang, ayon sa kanya, pamilyar siya sa mga karne kagaya ng karne ng aso, meron pang baka at kambing. Kinamusta naman ni Maria itong si Juan. Pinatotohanan nga nito na huwag mag-alala ang binata gawa ng hindi umano kumakain ng tao ang angkan nila. Hindi naman umano masama ang mga kagaya nila. Magsasalita pa sana si Maria nang makita nito ang ama na merong hawak-hawak na kwintas na gawa sa pangil na mga bangkilan. Bago pa man sila tuluyang magpakilala ay isinuot yon ng ama sa dalaga. Sabay na mga katagang tanging ang mga kalahi lamang ang nagkakaintindihan. Napayakap na lamang ang dalaga sa ama at nagpasalamat nun. Naghiyawan naman ang mga naging panauhin. Mararamdaman sa buong paligid ang kakaibang ritmiko na nagmumula sa mga nilalang na yon. Hindi pa man ganap ang totoong intensyon ng pagtitipon, ay kumbaga ipinapasalamat pa din ng lubos ni Juan ang kaganapan. Naging sinyalis ito para sa kanya na tanggap siya ng kalahi ni Maria. Nang gabing yon ay naging maayos naman ang lahat para sa pamilya. Pero ang hindi nila inaasahan, hindi yon sinang-ayunan ng kabilang partido. Lalo pa ng ama ni Ruben. Natawagin na lamang natin sa pangalang Buangon. Kapatid ito ng ama ni Maria. Pinuno din ng kabilang uri. Ang grupo umano ni Buangon ang mga nilalang na sobrang hayok sa laman ng tao. Wala umanong pinipili ang mga ito. Maging kalahi o kadugo ay hindi umano nila sinasanto. Kinabukasan, nagpaalam si Juan na uuwi na muna. Kinakailangan niya kasing abisuan ng ninong at ninang sa mga nangyari dahil ayon sa kanya ay baka nag-aalala na mga yon. Hindi naman tumutol si Maria. Voluntaryo pa itong sumama sa binata dahil ayon sa kanya, nais niya lamang masiguradong naligtas ang pag-uwi ng binata. Pumayag naman ang ama ni Maria pero pinadalhan pa sila ng dalawang makakasama. Ayon kasi dito, mainit umano sila sa grupo ni Buangon. Lalo pa nang nagpadala pa ito ng sugo pero naging maagap nga itong ama ni Maria. Ayon sa kanya, bago pa man nagsidatingan ng panauhin nila noong gabi, yung mga sumalakay umano na yon, yun yung mga nagmula sa kampo ni Buangon. Bumalik kayo kagad anak ha. Hindi pwedeng tumagal kayo sa labas nitong lugar natin. Alam niyo na. Huwag po kayo mag-alala. Babalik po kami ng maayos, pangako ko yan. Sambit naman ni Juan nun. Napangiti naman umano si Erma habang pinagmamasdan ng paglayo ng magkasintahan. Ramdam ng mga ito na tunay kuno ang pinapakita ng dalawa at hindi dahil napasubo lang. Sa araw na yon, wala namang idea ang lahat sa naging plano ng kabilang kampo. Ayon kay Buangon, lapastangan umano sa lahi ang ginagawa ng kapatid na naturingan pang pinuno pero napakahina umanong magdesisyon. Lalo na pagdating sa mga tao. Maaga pa lamang ay nasa tindahan na sila ng ninong at ninang ni Juan. Itong sila Juan. Hindi naman magkamayaw sa pagkakamusta mga ito sa binata. Nabigla pang dalawa sa biglaan ding pagdating ng binata na may kasamang mapapangasawa. Maghahawak pa ang mga kamay ng dalawa habang nagpapaliwanag nun.
May naamoy akong parang patay na daga ah. Tessie, naglinis ka ba? Abay, nakakaya sa bisita natin at umaalingaso yung amoy. Baka po ako, Ninong. Yung Lana. Nagpahilot kasi ako kagabi. Baka yun po yung naamoy nyo. Hindi pa po kasi ako pwedeng maligo eh. Alam niya na baka mabinat. Tinanong naman ng ninang niya si Juan kung may sakit ba ito. Sinermonan niya pa yon. Magsasalita pa sana si Ninong Lito nang biglang may dumating na matanda. Ito ay walang iba kundi si Tatang Kiroy. Hindi ito napigilan ni Juan na tuloy-tuloy na pumasok at lumapit kay Maria. Sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang nagsaboy ng asin si Tatang Kiroy sa harapan mismo ng dalaga. Ikaw ang pumatay sa apo ko. Papatayin din kitang aswang ka. Mga aswang kayo no? Lalo ka na, Juan. Anong sabi ko sa'yo? Ngayon talagang ang lakas ng loob mong. Kasabay ng pagwika ng matanda ay ang pagsaboy pa nito ng natirang asin sa dalaga. Dahil sa ginawa ni Tatang Kiroy kung kaya't nagalit si Ninang Susan nun. Tumayo naman itong si Maria. Pinagpagang asin. Kumuha na din si Juan ng pangbalot sa dalaga. Akmang susugod pa ang matanda nang bigla naman itong hinawakan ni Ninong Lito at inilayo sa lugar na yon. Napabuntong hininga na lamang si Ninang Susan habang humihingi ng tawad sa nangyari. Pagpaumanin mo na sana yung naging kilos ni Tatang Tiroy ah. Albularyo dito yun sa lugar natin kaya sobra yung galit niya sa mga aswang. Pinatay daw ng aswang yung apo niya nung nakaraang gabi lang eh. Yun sana yung sasabihin ko sa iyo, Juan, na huwag ka nang magpagabi. Lalo na kung umuwi ka ng madaling araw tapos lasing na lasing. Napaisip umano si Maria noon. Hindi ko naman po pinatay yung... Ang ibig kong sabihin, nakita ba daw niya kung sino talagang pumatay sa apo niya? Napatingin ng may pagtatanong si Ninang Susan. Nabigla ito sa naging reaksyon ni Maria ukol sa naganap. Pero nakikita naman ang ginang ang kanyuan ng dalaga. Yung mukhang malanghel na malabo talagang aswang ito. Dagdag pa niya ay ni hindi ito takot sa asin nun. Gayong ang pagkakaalam ng lahat ay mabisang pangontrang asin sa aswang. Pinutol naman ni Juan ang usapan na hindi na sila magtatagal na ihahatid niya pa si Maria. Patanghali na rin kasi, Ninang. Hayaan niyo po, aabisuhan ko po kayo dito kung kailan ang kasal. Kayo ni Ninong ang una makakalam. Ngumiti naman itong Ninang Susan niya kasabay ng maluhaluhang niyakap ang binata. Napaduwal pa rin umano ito nang malanghap muli ang amoy ni Juan. Anak, maligo ka ha? Nakakahiya sa kasama mo, napakabaho mo. Pigil namang napatawa si Maria. Pero sa kabila noon ay ang pag-iisip sa mga kaganapan. Alam niyang wala sa lahi nila ang pumatay ng tao. Kung bakit nagkaengkwentro sila ng matanda. Dahil yun sa aso nitong napaungol nung napadaan si Maria. Pero hindi nun intensyon ng pumatay ng kung sinong tao nun. Matapos ang sandaling yon ay agad namang niyaya ni Maria si Juan na umuwi na. Kailangan niyang maabisuhan ng ama at ina sa mga nangyari. Sa kabilang banda, hindi alintanang palihim na sumunod si Tatang Kiroy kasama ang Ninong Lito na nais ding malaman ang katotohanan nun. Bago pa man sumunod ang dalawa, nakapaghanda ng mga pangontra mga ito. Dala-dala ni Tatang Kiroy ang buntot pagi at latigong gawa sa makabuhay. Sinukbit naman ni Ninong Lito itong makabuhay na ito. Tahimik lamang ang mga ito habang binabagtas ang dinadaanan ng dalawa. Magkasunod lamang ang mga yung dumating sa lugar. Pero si Tatang Kiroy at Ninong Lito ay nagkubli hindi kalayuan. Nagimbalo umano si Maria at Juan dahil hindi nila inaasahan ng madadatnan. Halos lahat ng kubo ay sira-sira, maging ang bahay ni Maria. Tanging bakas na lamang ng pagkasunog ang nabutan.
Napaluhod ng dalaga at inisip ang mga magulang nun. Hinanap niya mga ito, pero walang sumasagot. Lumingalinga si Juan ng paningin sa paligid, nang biglang nakaramdam siya ng pag-iba ng simoy ng hangin. Nanayo mano ang balahibo ng binata nang tumambad sa harapan nila ang dalawang nilalang. Nakatali ang mga ito habang gumagapang palapit sa kanila. Kasabay ng paggapang ng mga yon ay yung tunog ng pag-angil na may kasamang malademonyong pagtawa. Hinawakan ni Juan si Maria. Galit na galit umano ang dalaga nun. Lalo pa nang masiguradong nakatali ang mga magulang at pinapahirapan ng grupo ni Buangon. Bakit niyo nagawa sa sarili niyong lahi yung ganito? Lalo ka na, Buangon. Anak ka ng demonyong bagyong buntot mo. Nasaan ngayon yung tapang mo? Ano? Ako nga pala yung pumatay sa apo ng albularyo. Ang bagal mo kasi. Kaya tuloy ikaw yung pinag-initan ng matanda eh. Masakit ba, Maria? Ngayon, sino ang kikilalaning hari? Ito ba yung walang silbi mong ama? Sabi ni Ruben. Akmang pupugutan sana ng ulo ni Ruben itong tatay ni Maria, nang bigla itong natigilan. Kasabay nun yung pagbulwak ng dugo nito na siya namang pag-alingaw-ngaw ng mga nagulat na mga kasama. Lumabas sa pinagtataguan si Tatang Kiroy. Hawak-hawak ang napakahabang buntot pagi na siyang tumama dito kay Ruben. Bumulagta umano yun habang si Tatang Kiroy ay mura ng mura na yun ang nababagay sa kanya. Gayong alam na ng matanda na siya ang pumatay sa apo nito. Uubusin ko yung lahi mo. Magsama-sama tayong lahat sa impyerno. Pagkawika ng matanda. Walang takot na sumugod ang matanda. Sobrang lakas umano nito. Pinaghahampas ng hawak-hawak na buntot pagi ang mga aswang. Hindi na daw nakaporma ang mga ito sa bilis ng matanda. Wala din pakundangang paghampas ng latigong gawa sa makabuhay ang ginawa ng kanyang ninong Lito. Para umanong nakapagtataka. Paanong naubos nitong grupo nila Ruben yung lahi nila Maria gayong ito namang si Tatang Kiroy ay para bang kayang-kaya silang lahat nun. Lahat umano ng nakatayong nilalang inisa-isa ni Tatang Kiroy. May iilan na tapatakbo pero ang mag-amang Ruben at Buangon ay tuluyan umanong bumagsak dahil sa tama ng mga pangontrang pangpatay ng aswang. Dali-dali namang nilapitan ni Juan at Maria si Ungkit at si Erma na nooy may malulubang pinsala sa katawan. Kinausap pa ni Maria mga magulang nun na kumapit at wag na wag bibitaw. Ngumiti lamang umano ang mag-asawa. Matapos ng ilang segundo, itong si Tatay Kiroy ay napaluhod at humingi ng tawad kay Maria. Lalo na't kamuntikan niya itong mapatay. Inalalayan nila ang mag-asawa para mapahilom ng mga ito mga sugat sa pamamagitan ng kanilang kung anong tinatawag na orasyon. Sa tulong ng albularyo, gumaling ang mag-asawa. At dahil din sa albularyo kung kaya't naitama ang lahat para kay Juan at Maria nun. Naging daan umano ang nangyari para mag-iba ang pananaw ng albularyo sa mga aswang. Siya na rin mismo ang tumulong sa mag-asawa para maitago ang pagkakakilanlan sa mga tao. Magpasa hanggang ngayon, buhay pa si Maria. Pero si Juan ay namatay dahil sa sakit mula sa pag-iinom. Nagkaroon sila ng 7 anak, pero walang may alam kung ang lahi ba ay naipasa pa. Ayon sa nakapalibot sa kanila, ay normal naman umanong nakikisalamuha ang mga ito. Halos magkasunod lamang na pumanaw ang albularyo at si Juan.
Naibahagi ang istoryang ito dahil sa paglalayong maunawaan umano ng mga tao na hindi lahat ng aswang demonyo. Meron ding gusto lamang mabuhay ng normal kahit tago lamang dahil sa mapanghusgang mundo.